Natuklasan ng driver na natutulog ang customer, kaya tahimik siyang lumabas ng sasakyan at binuksan ang trunk. Nais magnakaw ng ilang mahalagang bagay. Sa hindi inaasahan, milyon-milyong dolyar ang natagpuan. Matapos mag-alinlangan sandali, 2 lang ang kinuha niya. Iyon ay 1,000 euro. Hanggang kinaumagahan ay tuluyan na siyang nagmaneho patungo sa destinasyon. Gayunpaman, ito ay 600 kilometro ang haba. Kinuha ng customer ang malita na naglalaman ng pera. Nagmamadaling kumakatok sa pinto. Pagkatapos ay isang kaakit-akit na babae ang nagbukas. Dinala niya ang kausap sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang customer na walang dala. Binigyan siya ng tip na 300 euro. Nakatingin sa customer na nagmamadaling umaalis. Ang binata ay nag-iisip tungkol sa pera, kaya naglakas loob siya at pumasok. Sa oras na ito ang babae ay naglalakad pababa ng hagdan. Nakatingin sa binata na may pagtataka sa mukha. Sinabi na ang mga empleyado ay hindi lamang may mahinang kakayahan. Ang mga kamay at paa ay hindi malinis. Ang kabilang partido ay umakyat sa itaas upang suriin. Nalaman na may kulang talaga, sabi ng binata, bagamat hindi alam kung anong uri ng negosyo. Ngunit sigurado sa 2 bagay. Una, ilegal ang negosyong ito. Pangalawa, talagang qualified sa posisyong ito, kaya nakuha niya ang trabaho. Pag-aayos ng sweldo, 10,000 euro bawat oras. Harvey pala ang pangalan ng binata. Ang trabahong nakuha niya ay tinatawag na postman, responsable para sa link ng money laundering. Nangangahulugan ito ng pagmamaneho papunta at mula sa iba't ibang bahagi ng European Union. Gayunpaman, ang trabaho ay hindi kasing ayos ng inaakala. Siya ay hinarang ng mga pulis sa France. Natagpuan din ang pera na nakatago sa kotse. Ipinaliwanag niya na kakabenta lang niya ng bahay. Nagreklamo rin siya tungkol sa sadyang pagbaba ng presyo ng real estate agent dahil Italyano siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumilos na nga ang mga pulis. Hindi maganda ang sitwasyon. Sinabi ni Harvey na pinaghihinalaan na gusto siyang nakawan. Maaari tumawag ka agad sa konsulado. Ito ay magiging isang internasyonal na hindi pagkakaunawaan. Ayaw naman ng pulis na magkagulo kaya binitawan siya. Bumalik si Harvey sa trabaho nang walang panganib. Noon lang nalaman na ang 2 pulis pala ay pagsusulit ng amo niya. Halatang maganda ang grades niya. Iminungkahi din ng boss lady na bigyan siya ng pagtaas ng sweldo hanggang 20,000 euros. Simula noon naging smooth sailing na si Harvey. Hindi lamang mayroong walang katapusang pera. Dinala pa niya ang landlady sa kwarto. Mukhang hindi maganda ang eksenang ito, kaya laktawan ko ito. Nanunood ng TV si Harvey noong araw na iyon, ngunit hindi sinasadyang natuklasan ang isang malaking pagkakataon. Ang lalaking nagtatalumpati, madalas pumunta sa isang hotel sa Switzerland, at si Harvey at ang landlady ay naging regular din doon, kaya nakaisip siya ng isang napakabaliw na plano. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay dumating na nga ang congressman. Habang wala pa sila sa silid, naghanda siyang maglagay ng camera. Sa hindi inaasahan, nadiskubre siya ng staff ng hotel. Kaya binayaran siya ni Harvey ng 5,000, nanatili sa may pintuan at nanunood. Sa sandaling ito, biglang bumalik ang congressman. Nagkunwaring si Harvey para manghiram ng liquor para maantala. Matagumpay ding natapos ng staff ang gawain. Sabay na nanood ng live broadcast ang dalawa. Sobrang pasabog ng eksena, sabi ng staff kahit hindi alam kung ano ang gustong gawin. Ngunit sigurado sa 2 bagay. Una, siguradong labag sa batas ang ginawa. Pangalawa, ganap na kwalipikado na maging katulong. Akala ni Harvey parang pamilyar ang linyang ito, kaya tinanggap itong staff. Pagka-uwi ay magalang na binati nila ang congressman. Naantig naman ito sa katapatan nila. Agad nagpas siyang bigyan sila ng pabuya. Masigasig niyang ipinakilala ang mga ito sa malalaking tao mula sa politika at business. At ang mga taong ito ay eksaktong mga customer na hinahanap ni Harvey. Sa pag-endorso ni Congressman, madaling nakuha ni Harvey ang kanilang tiwala, dumobol ang kanilang negosyo, ngunit nagalit din ito sa iba pang ahensya ng money laundering. Si Lauan ang pinakamalaki sa kanila. Nakatanggap ng babala si Harvey mula sa kabilang partido. Sila ay binugbog ng ilang malalaking lalaki. Sinabihan na umalis dito, o mamatay dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumiretso si Harvey sa opisina ni Lauan kinabukasan. Hindi lang siya kalmado, diretso sa punto. Direkta niyang ibinigay ang 70% ng mga kita sa kabilang partido. Sa ganitong paraan, naging partner niya si Lauan. Mula sa sandaling ito, malayo na si Harvey sa industriya. Ngunit sa tingin ng lahat ay talagang napakasimple. Syempre hindi. Ang pagtanggal kay Lauan ay ang kanyang tunay na ideya. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kumpletong tiwala, saka lang makikita ang kahinaan. Pagkatapos ay isang suntok, sinimulan niyang habulin ang anak ni Lauan na si Dina, para hindi na siya pagbantayan. Dapat sabihin na si Harvey ay may kasanayan sa bagay na ito.
Nagpatubo ng balbas, binigyan si Dina ng kabayo. Sa pag-travel ay private plane pa. Nakipaghiwalay pa siya sa amo sa harap ni Dina. Nag-propose pa nga siya kay Dina, na kumpleto ang isang set. Hindi lang si Dina, kahit habulin si Lauan, naabutan na niya. Ngunit hindi inaasahan ni Lauan. Siya ay natalo sa isang iglap. Lumalabas na may sapat na ebidensya si Harvey at ipinasa ito sa pulisya. At para maiwasan din na madamay, dahil lang sa paglalakbay kasama si Dina kung saan-saan. Kaya hindi siya naruroon sa bawat transaksyon, at ang taong nagplano ng lahat ng ito ay ang boss lady ni Harvey. Tila nananatili pa rin ang tunay na pag-ibig, bagamat inalis si Lauan. Ngunit nawalan din ng malaking bilang ng mga customer si Harvey, kaya dumiretso siya sa local drug lord para pag-usapan ang kooperasyon. Kahit na ang mga drug lord ay may sariling mga channel sa money laundering. Sa harap ng napakataas na ratio ng gastos na ibinigay ni Harvey, naging maayos ang usapan ng kooperasyon. Oo naman, ang pinakamahusay na paraan upang mapabilib ang mga tao ay maging tapat at ibahagi. Sa ganitong paraan, muling kumita ng malaki si Harvey, at gumugol ng higit sa isang taon ng masayang oras. Gayunpaman, noong pinag-iisipan niyang tawagan ito at magretiro, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Inilipat ng amo ang lahat ng 800 milyong euro sa account, at pagkatapos ay sumendo. Bago umalis, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa pulisya, kahit na ang kanilang impormasyon sa customer. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Harvey ay malamig ang lahat ng dugo sa katawan. Buti na lang at napanatili pa rin ng boss ang katinoan. Dapat silang magtago kaagad, at ang malayo ay mas mabuti, dahil karamihan sa 800 milyong euro ay pera ng mga customer. Gagawin ng mga taong ito ang lahat para sa pera, pero kakaalis lang ng sasakyan nila. Hinahabol ng mga pulis sa likod. Pinindot ni Harvey ang pedal ng gas para makatakas. Gayunpaman, humahabol sa kanila ng walang humpay, sila ay aarestuhin at dadalhin sa hustisya. Sa kritikal na sandali, hindi nakaiwas ang isang pribadong sasakyan at direktang tumama sa sasakyan ng pulis. Sa wakas nakatakas si Harvey. Gayunpaman, isang grupo ng mas malupit na mga lalaki ang nauna. Tama, yung mga nagbebenta ng droga. Agad namang sumuko si Harvey nang makita ang kabilang partido, dahil iba sila sa mga pulis. Ang mga nagbebenta ba ng droga ay marunong bumaril. Si Harvey ay dinala nila pabalik sa kanyang pugad. Ang kasalukuyang sitwasyon ay higit pa sa masama. Grabe lang, humingi sa kanya ng pera ang drug lord. Sabi niya wala. Kung gusto pa niya mabuhay, dapat niyang sabihin, bibigyan kita ng mas magandang solusyon. Sa katunayan, ito ang pinakagustong marinig ng drug lord. Dahil sa mga ulat mula sa amo ni Harvey, bilang resulta, ang drug lord na ito ay kailangang tumakas. Pero ang problema, mayroon pa siyang higit sa 1 bilyong euro na pera. Hindi ito may deposito sa bangko, hindi rin madala. Alam na alam ni Harvey ang sitwasyon ng kalaban. Sinabi na mayroon siyang paraan at hiniling sa naihatid ang pera sa Singapore. Ang kondisyon ay ang 10% handle ng fee ay sisingilin. Ang drug lord ay walang mas mahusay na pagpipilian sa oras na ito. Maaari lang nating ilagay ang kayamanan kay Harvey. Paano ipapatupad ang plano ni Harvey? Ito ay talagang napakasimple. Gamitin ang cargo. Ipadala ito sa dagat kasama ang mga tao at pera. Ito ay napakasimple, magaspang at matipid. Maaga pala ay nasuhulan niya ang mga tauhan, bagamat bihirang gamitin, ngunit ang buwan ng dibidendo ay malaki. Ang layunin ay kung sakali, maayos na nakarating si Harvey sa Singapore. Ang natitira na lang ay maghintay na dumating ang asawa ng amo. Magretiro ng magkasama, ngunit naulit muli ang aksidente. Hindi na naghintay ang amo. Dumating ang Interpol, hanggang sa mag-deport siya sa Italy. Sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Ang nagtaksil sa kanya ay asawa ng amo. Sa kalaunan ay sinentensyahan si Harvey ng 15 taon sa bilangguan para sa money laundering. Matapos makulong, nagbigay siya ng panayam. Tinanong siya kung nagsisi siya. Sinabi na higit niyang pinagsisihan ang 2 bagay. Una, di siya nakinig sa lolo, na huwag gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Pangalawa, hindi nakinig sa amo. Sinabi niya na huwag magtiwala sa ibang tao. Nais ulitin na ang lahat ng nilalaman sa itaas ay kathang isip lamang at batay sa balangkas ng pelikula. Walang kinalaman sa anumang mga kaganapang pampolitika o pang-ekonomiya. Wala ring kinalaman sa akin. Wala akong